Eto may bago tayong panonoorin mula kay News PH mga kapatid. Kapapasok lang matindi 'to, Castro nagulantang sa matinding utos ni VP Sara. Martin, Kongreso, PBBM. Eto si Castro, isa 'to sa tinuturo ni Ka Eric mga tol 'no. Alam niyo na kung ano yung tinuturo ni Ka Eric, pero eto nasa loob 'to ng gobyerno 'no at, pinu-push niya na magkaroon ng peace talk sa pagitan ng CPP at ng gobyerno mga tol. So alamin natin kung ano 'tong kinagulantang niya. Mula rito kay News PH, huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga tol at syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video sa mga balita at mga issue na pinag-uusapan ngayon, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga tol para ma-notify ka pag may mga bago tayong commentary and reaction video. Panoorin na natin 'to. Ayon po kay Representative Congresswoman Franz sa budget na yung tanggalin yung confidential fund, natanggal. ICC, gustong papasukin, may resolution po sila. Ito po ba ay susundin na naman ng buong gobyerno ng ni PBBM? Nagsalita na po yung prinsesa, si Franz Castro. Susunod po ba yung administrasyon sa Your Highness? Tignan po natin kung susunod. At nang isahan na lang, no? Para magkaalaman na po. Napupunan natin kung ano man po yung hinihingi nito ni Franz Castro. Sinusunod po ng administrasyon. Nako. No? Na pinamumunuan po ni Romualdez Marcos. Nako. No? Yan po ang administrasyon natin ngayon. Kailangan na ng bagong DepEd Secretary. ACT Teachers Party List wishes for a new Department of Education Secretary for Christmas. Tindi. Kayo mga tol, ano masasabi niyo rito kay Representative Franz Castro 'no? Puwede ko bang mahingi ang inyong mga opinyon at komento? Comment nga kayo sa baba. Ano masasabi niyo sa kanya mga tol? Pa-Christmas nyo na raw. Palitan nyo na raw si Sara Duterte. Susunod kaya ang administrasyon? Isa sa pangunahing hiling ng maraming mga guro at educational personnel ay ang magkaroon ang Department of Education ng bagong kalihim na makaguro, makaestudyante, at may tunay na karanasan sa sektor ng edukasyon. Etong pinapakinggan natin ngayon si Badong Aratiles mga tol, Eto, nakalagay dito sa taas, hindi lang kumpleto, eh. Courtesy of Badong Aratiles. Boses niya 'to ngayon yung, nandirito sa pinapakinggan natin. So tuloy natin. Makaestudyante at may tunay na karanasan sa sektor ng edukasyon. Sa panahon na hinawakan ni VP Sara Duterte ang DepEd, walang nakita o naramdamang magandang pagbabago ang sektor ng edukasyon. Nanatiling mababa at hindi nakakabuhay ang sweldo ng maraming guro kawani ng mga eskwelahan. Nanatiling bagsak ang Pilipinas sa iba't ibang international student assessment kagaya ng PISA. Tuloy-tuloy rin ang pag-red tag at mga atake ng DepEd sa pamumuno ni Sara Duterte sa mga guro at kawani na nagpapahayag ng kanilang panawagan at interes. Binoto nyo kasi yan, eh. Representative, 'di ba? Yung mga congressman di naman pambuong Pilipinas ang bumoto diyan, eh, 'di ba? Kanya-kanyang lugar lang yan. Pag ito hindi naman 'to congressman na isang city 'no. Ano 'to, party list 'to mga kapatid 'no. So kung sino man ang mga bumoto sa kanya, eh, ewan ko sa inyo. Yan po ang katwiran. Red tag na naman pala. Kaya pala gustong ipatanggal dahil nagre-red tag daw. Alam po ninyo, no? Yung pong sweldo ng mga teacher, nakakatawa, no? Pinupuna mo maliit ang sweldo ng mga teacher. Alam po ninyo, hindi trabaho ng DepEd Secretary yan. Sino ba DepEd Secretary ang ayaw na mataas yung sweldo ng mga teacher? Yung DepEd Secretary po ba ang nagpapasya ng sweldo ng mga teacher? Ano nga tayo, no? Balikan lang po natin, no?
Hindi po ba yung DepEd Secretary siya po yung nanghihingi ng budget sa administrasyon? Diyan po sa inyo sa Kongreso. Mhm. Di ba nakaharap nyo na yung DepEd Secretary? No? Bakit mo inaangal yung pagtaas ng sweldo ng mga teacher samantalang nasa inyo po, no? Nasa inyo po yung power of the purse. Yun naman pala eh. Gusto mo palang tumaas ang sweldo ng mga teacher. Ang tagal nyo ng congressman. Hindi po nawawalan. Buhat po nang sumali yung AK. Hindi po nawawalan ng congressman. Hindi ba trabaho nyo yan? Hindi po DepEd Secretary ang nagpapataas ng sweldo. Legislation po yan. Yun naman pala Di eh. mo ba alam yun, Franz? Diyos ko naman. Yung sinasabi mong PISA report, kauupo pa lang po. Yung test po na resulta, yan po yung estudyante pa. Ikaw naman parang hindi ka naman teacher eh. No? Yun yung mga inaangal mo. Mababa ang sweldo ng mga teacher. Kasalanan ng DepEd Secretary. Kailan pa? Ang tanong ko po, pwede po bang magtaas ng sweldo yung mga teacher ay yung DepEd Secretary? Pwede niya bang taasan? Siya lang po mag-isa? Wala. O again tatanungin ko ulit kayo. Ano kayo mga tol? Ano ang masasabi nyo dito kay Franz Castro mga tol, no? Tuloy natin. Pa pong DepEd Secretary ang nagkaroon ng kapangyarihan na magtaas ng sweldo ng mga teacher. Yung teachers po, na hawak po ng DepEd, yung may control po yung DepEd, Oo, tumutulo eh. Kasama po yan sa mga opisyal ng pamahalaan. No? Hindi po pwedeng teacher, DepEd Secretary lang magdedeklara tataasan ko ang sweldo ng mga teacher. Hindi po yan pa. Ewan ko kung kinakailangan ko pa pong explain to sa inyo. No? Simpleng-simple lang po. Yung inaangal ni Franz Castro kung bakit dapat palitan si Sara Duterte, hindi niya talaga trabaho. Trabaho mo nga yung patasin ng sweldo ng mga teacher eh. Legislature yan eh. Hindi po pwede nasabihin ng DepEd Secretary, tataasan ko ng 20,000 yung Ngayon, sundin niyo po. Isipin mo, no, yung DepEd Secretary. Nagre-request nga ng budget yan eh. Pag sinabi niya, gusto kong taasan yung sweldo ng mga teacher, saan siya kukuha ng budget? Di ba? Syempre, yung budget, mga tol, ang mag-a-approve niyan yung Kongreso. Di ba? Tapos irereklamo mo sa DepEd Secretary ang baba ng sahod ng teacher. Ano magagawa ng DepEd Secretary? Hindi naman siya nag-a-approve ng budget, di ba? Di ba? Spoiled sa inyo yan eh. PBBM, sundin mo. Easy ka lang, Badong. Easy ka lang. Isa pa po. Most trusted, pinakamataas po ang approval rating ng DepEd Tapos yung ahensya ng pamahalaan na may pinakamataas na rating, trust rating at kung ano-ano pang rating, yun pa po ang inyong tatanggalin. Bakit hindi po yung pinakamababa? Alam niyo po ba kung sino po ang isa sa pinakamababa? Department of Agriculture. Mm-hmm. Sino ba ang Department of Agriculture? Si BBM, di ba? Di ba si BBM? Ito, pag-usapan natin mga tol, no? Yung confidential fund mga kapatid. Meron akong videong napanood. I-share ko sa inyo mga tol kung bakit gusto nilang alisin
yung confidential fund. So ito mula kay News Files mga kapatid, ang magsasalita naman dito si Spokes Harry Roque. Ito si Spokes Harry Roque, okay naman siya eh. Sablay nga lang siya para sa atin kapag dating sa China, pero sa ibang aspeto naman, okay naman si Spokes Harry Roque. So pakinggan natin. Sa totoo lang, pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil ang mga teroristang CPP-NPA. At yung kanyang 650 confidential fund, yan ay siguradong gagamitin laban sa mga teroristang CPP-NPA. Oh, yun naman pala eh, di ba? Yung confidential fund, mga kapatid, ay gagamitin doon sa patuloy daw na recruitment sa mga estudyante. So ngayon, binabanatan mga tol dahil syempre ang laki na maaapektuhan mga tol eh dahil di ba may mga nagtuturo na nga eh nakapasok na daw sa gobyerno yan eh. Yung iba nakaupo na as ang congressman eh. Hindi tayo nagtuturo kung sino mga tol pero alam niyo na kung sino yung tinuturo ng mga nagsasalita, di ba? So tuloy natin. Ang nakapagtataka, bakit ang liderato ng Kamara sumunod naman doon sa mga kalaban ng gobyerno at binaliwala yung kaalyado ng administrasyon sa unit team. Wag po sana natin sirain ganitong kaaga. Alam mo, sige, mag-ambisyon tayong lahat. Nasa atin po talaga yan. At talaga namang lahat ng politiko nais talagang tumaas pa. Pero wag naman pong ganitong kaaga. Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin yung ating mga pangako. Isa ngayon nga, sablay tayo sa pangako. Isa totoo lang. O nasa ng 20 pesos na bigas. Naku, patay. Tapos sisirain mo pa yung alyansa ng unit team. Di hindi natin makakamit talaga yun. Ang sinasabihan niya rito si Speaker. Imbis na kapit-bisig tayo para makamit pa rin natin yung 20 pesos at ako'y naniniwala na kaya po yan sa paggamit ng binhi na hybrid o at saka sa pagpadami ng mga patubig na proyekto ng NIA, no? So yan po dapat ang gawin natin, palakasin at huwag paghiwalayin. Pero sa mga nangyayari pong ito, bakit? Sa tingin niyo ba matutuwa ang Vice President? Bagamat ang sabi ni Vice President, trabaho yun ng Kongreso, in the first place, ang trabaho ng Kongreso, wag dapat bawas, wag dapat dagdagan. Pwede nga sila magtanggal, pero pag tinanggal mo yon, how would you feel kung ikaw yung occupant na opisina? Tahimik lang yan si Inday Sara. Pero lahat yung mga paggagamitan niya para sa matigil na nga itong mga gawain ng mga terorista, paano na ngayon siya? Di ba? At saka kung sincero kayo, na ayaw nyo lang naman talagang puruhan si BP Sara, bakit si BP lang ang pinagdiskitahan? Yes. Di ba mas malaking confidential fund ang presidente? O sabihin nyo nga, bakit si BP lang ang pinuruhan nyo? Kung hindi talaga politika lang ito, di ba? Wag naman po ganyan dahil napakaaga pa po. Ang dami pa natin mga pangako hindi nabibigay sa taong bayan. Unless, sa tingin nyo, baliwala na yung mga pangakong yun. Ako po, hindi po. Ako umakit naman sa entablado ni PBBM dahil naniniwala ako sa pagkakaisa pwede magkaroon ng katuparan lahat ng pangako natin. At simulan natin yan doon sa bigas na pinangako na ating presidente. Hindi po natin makakamit yan kung tayo po ay utak, ano ba tawag doon? Utak, crab mentality. Anong tawag crab? Talangka. Yan po nangyayari sa atin ngayon, tingin ko. Pero dito sa galawan ng makakaliwang grupo attorney, halatang halata na hindi na, kumbaga, pinupuruhan lang talaga nila. Gusto lang talaga nilang siraan ang magandang imahe ng pangalawang Pangulo. Kumbaga, dapat pa ba nating paniwalaan sa lahat ng ating mga kababayan? Alam naman natin kung anong background ng mga ito. Kasi mga tol, no, pinupuruan nila si VP Sara kasi yun talaga yung kalaban nila ngayon, tinik sa lalamunan nila mga tol. 'Di ba? Yung confidential fund, sinabi rin naman ni VP Sara kung saan niya gagamitin 'yon, 'di ba? Meron tayo isang video na panood na sinabi niya na gagamitin niya daw para mabawasan yung mga recruitment at para mabawasan yung mga terorista pumapasok sa mga eskwelahan, 'di ba? At saka isa pa tingnan niyo mga tol, 'di ba? Si VP Sara ayaw niya rin ng peace talk. Si speaker parang panig siya doon sa panawagan nila Castro, 'di ba? Panig siya doon sa panawagan ng ibang mga kongreso about doon sa peace talk. Pero kung kayo tatanungin, 'di ba nakita ko naman yung comment niyo, nabasa ko naman yung mga comment niyo. Ayaw niyo rin ng peace talk. Maganda yung peace talk in general dahil para sa kapayapaan 'yan. Pero para gamitin lang 'yan sa pagpapalakas ng kalaban, 'di ba hindi magandang paraan mga tol. So eto na nga no mga kapatid.
nakikita natin ngayon kung ano nagiging takbo ng gobyerno natin. Sa ngayon pa lang nakikita na natin mga tol, kahit medyo matagal pa yung susunod na eleksyon, talagang iba, ngayon napakaaga, gusto agad nilang wasakin na yung nakikita nilang pinakamatindi nilang magiging kalaban mga tol, no? Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang mag-comment sa iba at pwede kang mag-iwan ng iyong mga saloobin at komento. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.